Alam mo ba ang madilim na lihim ni nanay? Ang pagtataksil, ang sakit, at ang hustisyang kanyang ipinaglaban. Hanggang kamatayan, huwag bibitiw. Dahil ang pagtatanggol niya ay nagmumula pa rin mula sa dilim. At ito ang babago sa lahat ng ating kapalaran. Panoorin hanggang dulo kung paano nagwagi ang hustisya sa isang inang nagmahal. Sa kabila ng lahat, umuulan noon. Malakas ang hangin. Bumabagsak ang mga patak ng ulan na parang luha. Sa isang lumang kapilya, naroon ang katawan ni tatay. Nakaburol siya, tahimik, naglalambitin ang isang malaking krus sa itaas niya. Dumating si nanay. Basa ang katawan niya, pati ang kanyang damit. Ngunit ang kanyang mga mata na natiling tuyo. Buo ang pagtatanggol niya para makamit ang hustisya. Sa araw na ito, ang lahat ay nagtipon. Mga kamag-anak, mga kapitbahay, mga nagmamasid. Ngunit may isang katawan na nagkukubli, isang katawan na nagdulot ng pagtataksil. Sa sulok, nakita ni nanay ang isang lalaki, ang isang nagkanulo kay tatay. Ang isang nagplano ng lahat. Sa katawan niya, may isang anting-anting na ginamit niya upang makatakas. Ngunit ang lahat ng ito ay babawiin niya. Sa oras na lumapit si nanay upang silipin ang katawan ni tatay, isang malamig na hangin ang umihip. Napatay ang lahat ng ilawan. Sa isang iglap, bumagsak ang isang malaking katawan. Bumulwak ang dugo. Sigawan ang lahat. Natatakot. Ngunit si nanay nanatili. Nakatingin siya sa katawan ni tatay. Sa katawan ng nagkanulo. Sa katawan ng isang nagkasala. Sa oras na ito, ang hustisya ang makikita. Sa oras na ito, ang mga kaluluwa ang sisingil. Sa oras na ito, ang lahat ay nagbabago. Kung gusto mo, makapagdaragdag pa ako ng isang mas detalyado, puno ng twist, o isang pagtatapos na lalo pa na nakakapangilabot. Sabihin mo lamang ang ipagpatuloy upang ipagpatuloy ko ang kwento. Sa oras na ito, ang lahat ay nagbabago. Sa dilim, isang anino ang lumitaw. Anino ni tatay, naglalakad, lumulutang, lumulusot sa katawan ng mga nagtipon. Naramdaman ni nanay ang isang malamig na yakap. Nang katawan na wala na, ng katawan ni tatay, bumabalot ito sa kanya. Bumulong ang isang boses. Boses ni tatay. Boses na puno ng sakit. Boses na puno ng pagtatanggol. Boses na naniningil. Sa isang iglap, tumigil ang lahat. Napatda ang mga nagtitipon. Huminto ang patak ng ulan. Natuyo ang mga katawan. Ngunit ang katawan ng nagkanulo, nanigas, nanlamig, nanlaki ang mga mata niya. Dahan-dahan siyang bumagsak. Bumulwak ang isang itim na likido mula sa kanyang katawan. Dugo na naglalaman ng lahat ng kasalanan niya. Dugo na nag-ugnay pa rin sa kanya, kay tatay at kay nanay. Sa pagtatapos, nanatili si nanay na nakatayo. Basa pa rin, nanlalamig, nag-iisa. Ngunit dala niya ang hustisya. Dala niya ang katotohanan. Dala niya ang pagtatanggol para kay tatay. Sa oras na ito, lahat ng pagtataksil ay nagkaroon ng kabayaran. Sa oras na ito, ang mga kaluluwa ay nagkaroon ng kapayapaan. Sa pagtatanggol niya kay tatay, nagbukas ang isang pinto. Pinto na nag-ugnay pa rin. Sa mundo ng mga patay. Sa mundo ng mga nagkasala. Sa mundo ng hustisya na isang araw ay makakamit rin. Sa mga gabi na bumabagsak ang ulan, naririnig pa rin ang mga yabag. Yabag ni tatay. Yabag ng isang kaluluwang naglalakad, nagbabantay, nagmamasid. Sa oras na ang lahat ay tahimik. Sa oras na ang mga katawan ay natutulog. Si nanay ang nagigising. Si nanay ang bumabangon. Dinadala niya ang isang lumang litrato. Larawan niya ni tatay at ng nagkanulo. Bago pa man mawala ng lahat. Sa ilalim ng isang itim na puno, bumubulong ang hangin. Sisingilin ko ang lahat ng nagkasala. Sisingilin ko ang lahat ng nagkait ng hustisya. Sisingilin ko ang lahat hanggang ang katotohanan ay lumitaw. At ganoon. Sa bawat araw, ang katawan ni nanay ay humihina. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay lalo pang lumulakas. Sa pagtatapos, ang lahat ay babagsak. Sa pagtatapos, ang hustisya ang mangingibabaw. Sa pagtatapos, ang mga kaluluwa ang husga. Sa pagtatapos, ang mga kaluluwa ang husga.
Sa isang madilim na gabi, sa oras na ang lahat ay nananaginip, bumangon si nanay. Dala ang isang itim na kandila. Dala ang isang sulat na puno ng mga pagtatapat. Dala ang isang katawan na nanatili ang sakit. Lumakad siya patungo sa lugar ng libing ni tatay. Sa isang sulok ng sementeryo. Sa isang puntod na tinitigan niya. Doon niya sinimulan ang isang ritual. Sa pagtatapat niya, lumitaw ang isang katawan. Katawan ng nagkanulo. Katawan na nagdusa. Katawan na naglalagim. Sa oras na nagdikit ang dalawang katawan, isang malakas na kidlat ang bumagsak. Umulan ng dugo. Nagsigawan ang mga kaluluwa. Nagsihiyawan ang lahat ng nagdusa. Sa pagtatapos. Sa pagtatapos. Sa pagtatapos. Hinding-hindi makalilimot si nanay. Sa araw na ito, nakamit niya ang hustisya. Sa araw na ito, nagsara ang isang madilim na kasaysayan. Ngunit nagbukas ang isang panibagong katawan. Ng isang kaluluwa na handang maningil sa lahat ng nagkasala. Sa oras na ito, ang mga kaluluwa ay nagkaroon ng kapayapaan. Ngunit si nanay, alam niya na ang lahat ay nag-uumpisa pa lamang. Sa katawan niya, nanatili ang isang tatak. Marka ng isang madilim na kasunduan. Marka na nag-uugnay pa rin sa kanya kay tatay. Sa nagkanulo. Sa mga kaluluwang naglalambitin pa rin sa dilim. Sa oras na lumipas, isang katawan ang natagpuan. Bangkay ng nagkanulo. Butas ang mga mata. Basag ang katawan. Tuyot ang dugo. Ngunit ang kanyang kaluluwa, nakagapos pa rin. Sa isang lugar na puno ng sakit at pagtataksil. Sa pagtatapos, si nanay ang nagdala ng lahat ng alaala. Sa pagtatanggol niya kay tatay, nagbukas ang isang pinto. Pinto na nag-ugnay pa rin. Sa mundo ng mga patay. Sa mundo ng mga nagkasala. Sa mundo ng hustisya na isang araw ay makakamit rin. Sa lahat ng nagkasala. Sa oras na bumuka ang lupa. Sa oras na lumabas ang isang katawan pa. Sa oras na nagliwanag ang isang katawan na puno ng mga marka. Alam ni nanay na ang lahat ay nag-uumpisa pa lamang. Sa katawan niya. Sa katawan ni tatay. Sa katawan ng nagkanulo, nakabuo ang isang ugnayan. Isang ugnayan na higit pa sa kamatayan. Sa pagtatanggol niya. Sa paglipas ng mga araw. Sa bawat isang kaluluwang naniningil. Si nanay ang tatayo. Si nanay ang sasagupa. Hanggang ang hustisya ay makamit na rin ng lahat ng nagdusa. Sa pagtatapos. Sa pagtatapos. Sa pagtatapos, ang lahat ay babagsak. Ngunit ang katotohanan ang mananaig. Ngunit ang katotohanan ang mananaig. Sa oras na sumapit ang pagtatapos. Sa oras na ang lahat ng katawan ay nanumbalik na sa lupa. Sa oras na ang lahat ng kaluluwa ay naglakbay na. Si nanay ang nagpaiwan. Sa madilim na sementeryo. Sa ilalim ng isang puno. Sa harap ng puntod ni tatay. Dala ang isang itim na rosaryo. Dala ang isang lumang litrato. Dala ang isang liham na naglalaman ng lahat ng sakit. Ng lahat ng pagtataksil. Ng lahat ng kasalanan. Sa oras na ito, bumukas ang isang lagusan. Lagusan patungo sa isang lugar na puno ng pagtatanggol. Pagsisihan. At paglilinis. Sa lugar na ito, makakaharap ni nanay ang lahat. Ang lahat ng nagkasala. Ang lahat ng nagdulot ng sakit. At ang lahat ng nagkanulo. Doon niya ipapataw ang hustisya. Doon niya ipadaranas ang sakit na ipinaranas nila kay tatay. Doon niya ipagsisigawan ang katotohanan. Hanggang ang lahat ay makamit ang kapayapaan. Hanggang ang lahat ay makamit ang kapayapaan. Sa pagtatapos. Sa pagtatapos. Sa pagtatapos, si nanay ang nagwagi. Ngunit ang pagtatanggol niya ay nag-iwan ng isang tatak. Sa kanyang katawan. Sa kanyang kaluluwa. Sa kanyang hinaharap. Sa oras na ang lahat ay tahimik na. Sa oras na ang lahat ay naglaho na. Maririnig pa rin ang isang tinig. Tinig ni nanay.
Bumulong. Babalik ako. Babalik ako. Upang ang hustisya ay laging manaig. Babalik ako. Babalik ako. Upang ang hustisya ay laging manaig. Sa pagtatapos. Sa pagtatapos. Sa pagtatapos. Ang katawan ni nanay ay dahan-dahan na naglaho. Nagsasanib. Sa dilim. Sa hangin. Sa lupa. Sa mga kaluluwa. Sa lahat ng nagdusa. Ngunit ang alaala niya. Ang pagtatanggol niya. At ang hustisyang kanyang ipinaglaban. Ay mananatili. Habang may isang katawan. May isang kaluluwa. May isang nagmamasid. Sa madilim na sulok ng mundo. Sa madilim na sulok ng mundo. Naroon si nanay. Nagmamasid. Nakikinig. Naghihintay. Sa araw na muling babangon ang kasamaan. Sa araw na muling tatayo ang pagtataksil. Sa araw na muling sisigaw ang hustisya. Sa oras na yaon. Babalik si nanay. Mas malakas. Mas mabagsik. Mas nagliliyab. Dala ang lahat ng sakit. Dala ang lahat ng alaala. Dala ang lahat ng katotohanan. Sa pagtatanggol niya. Sa pagtatanggol niya. Sa pagtatanggol niya. Hinding-hindi makalilimot ang mundo. Hinding-hindi makalilimot ang mundo. Sa bawat pagtatwakal ng oras. Sa bawat paglipas ng araw. Sa bawat pagtatama ng kamalian. Naroon si nanay. Nakamasid. Nakabantay. Nakahanda. Sa oras na ang kasamaan ay muling bumangon. Sa oras na ang pagtataksil ay muling lumaganap. Sa oras na ang hustisya ay muling apihin. Babangon si nanay. Magsisilbing hatol. Taglay ang lahat ng sakit. Ng lahat ng kaluluwang nagdusa. Sa pagtatapos. Sa pagtatapos. Sa pagtatapos. Ang hustisya ang mangingibabaw. At ang katotohanan ang tatayo. Magpakailanman. Magpakailanman. Sa oras na yaon. Sa oras na ang lahat ay naglaho. Sa oras na ang lahat ay nagwakas. Babalik si nanay. Babalik ang isang naglalagablab na kaluluwa. Upang ipaglaban ang hustisya. Hanggang ang lahat ng nagkasala ay mawala ng pagtatago. Hanggang ang lahat ng nagdulot ng sakit ay makatanggap ng ganti. Sa isang pagtatanggol na nagmumula pa rin. Sa pagmamahal. Sa isang pamilya. Sa isang katawan. Sa isang kaluluwa. Sa isang ina. Sa isang ina. Sa isang ina na nag-alay ng lahat. Para makamit ang hustisya. Para makatulog ang mga kaluluwa. Para makapagpahinga ang katawan. Ng mga nagdusa. Ng mga biktima. Ng pagtataksil. Sa pagtatapos. Sa pagtatapos. Sa pagtatapos. Ang lahat ay babagsak. Ngunit ang pagmamahal ni nanay ay mananatili. Bilang isang katawan. Bilang isang kaluluwa. Bilang isang hustisya. Na kailanman ay hinding-hindi maglalaho. Na kailanman ay hinding-hindi maglalaho. Sa oras na ang dilim ay bumabalot. Sa oras na ang kasamaan ay nagwawagi. Sa oras na ang lahat ay nagdudusa. Naroon si nanay. Handang lumaban. Handang ipagtanggol. Handang ipaghiganti. Hanggang ang hustisya ay ganap na makamit. Sa pagtatapos. Sa pagtatapos. Sa pagtatapos. Babangon ang katotohanan. Babangon ang hustisya. Babangon si nanay. Sa bawat katawan. Sa bawat kaluluwa. Sa lahat ng nagdanas. Ng pagtataksil. Ng pagtataksil. Sa oras na yaon. Sa oras na ang lahat ay nagkumpol. Sa oras na ang lahat ay nagtitimpi. Sasabog ang katotohanan. Sasabog ang hustisya. Sasabog ang isang lakas. Na nagmumula. Sa katawan ni nanay. Sa kaluluwa niya. Sa lahat ng sakit na kanyang inipon. Sa pagtatapos. Sa pagtatapos.
Sa pagtatapos, walang makatatakas, walang makakapagsinungaling, walang makakapagtago. Sa mga mata ni nanay, sa mga katawan, sa mga kaluluwa, ng lahat ng nagkasala, ng lahat ng nagkasala. Sa oras na yaon, sa oras na ang lahat ay naniningil, sa oras na ang lahat ay nagbabayad, lilitaw ang isang katawan, lilitaw ang isang kaluluwa, lilitaw si nanay, buhat ang bigat, ng lahat ng sakit, ng lahat ng pagtataksil, ng lahat ng kasamaan. Sa pagtatapos, sa pagtatapos, sa pagtatapos, ang hustisya ang mangingibabaw, at ang lahat ay tatanggap ng nararapat. Sa oras na dumating si nanay, sa oras na bumabalik ang katotohanan, sa oras na nagwawagi ang katarungan, sa oras na nagwawagi ang katarungan, sa oras na yaon, sa oras na ang lahat ay humihingi ng awa, sa oras na ang lahat ay nagmamakaawa, si nanay ay nanatili, matatag, matapang, walang takot. Sa pagtatanggol niya, sa pagtatanggol niya, sa pagtatanggol niya, babalutin niya ang lahat ng dilim, ng sakit, ng pagtataksil. Sa isang katawan, sa isang kaluluwa, sa isang pagtatapos, na wala nang babalikan pa, na wala nang babalikan pa. Sa oras na yaon, sa oras na ang lahat ay nagkakaharap, sa oras na ang lahat ay nagkumpisal, sa oras na ang lahat ay naniningil, doon tatayo si nanay, bilang huwes, bilang tagapatupad, bilang nag-iisa, na makapagpapasya, sa kapalaran ng lahat, sa pagtatapos, sa pagtatapos, sa pagtatapos, hinding-hindi na muling babangon. Ang kasamaan, hinding-hindi na muling mananaig. Ang pagtataksil, dala ang hustisya, dala ang katotohanan, dala ang kapayapaan. Si nanay ay mananatili sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, sa lahat ng gabi, bilang tagapagtanggol, bilang isang ina, bilang isang kaluluwa, na nag-alay ng lahat para makamit ang hustisya, para makamit ang hustisya. Sa oras na yaon, sa oras na ang lahat ay tahimik na, sa oras na ang lahat ay naglaho na, matatagpuan si nanay. Sa isang sulok ng dilim, sa isang sulok ng alaala, sa isang sulok ng katotohanan, na kailanman ay hinding-hindi malilimutan. Sa pagtatapos, sa pagtatapos, sa pagtatapos, si nanay ay nanatili bilang isang anino, bilang isang tagamasid, bilang isang nagbabantay, sa lahat ng mga kaluluwa, sa lahat ng mga nagkasala, sa lahat ng mga nagdusa, hanggang ang hustisya ay maging ganap, at ang kapayapaan ay muling bumabalot sa lahat, sa lahat, sa oras na yaon, sa oras na ang lahat ay naghilom, sa oras na ang lahat ay nagkaayos. Si nanay ay mananatili sa dilim, sa katawan, sa kaluluwa, sa lahat ng sulok ng ating alaala. Sa pagtatapos, sa pagtatapos, sa pagtatapos, ang hustisya ay nagwagi, ngunit ang paglaban ay nagpatunay na ang pagmamahal ay higit pa sa kamatayan, sa kamatayan, sa oras na yaon, sa oras na ang lahat ay payapa na, sa oras na ang lahat ay tahimik na. Babalik si nanay sa kanyang katawan, sa kanyang kaluluwa, sa kanyang alaala, ng lahat ng nagdusa, ng lahat ng nagkasala, ng lahat ng naglalambitin pa rin. Sa dilim, sa pagtatanggol niya, sa pagtatanggol niya, sa pagtatanggol niya, sa hustisya,
sa katotohanan, sa kapayapaan, na kailanman ay hinding-hindi na muling maglalaho. Na kailanman ay hinding-hindi na muling maglalaho. Sa oras na yaon, sa oras na ang lahat ay nagwakas, sa oras na ang lahat ay naglaho, babalik si nanay sa lugar na kanyang pinagmulan, sa katawan na kanyang ginamit, sa kaluluwa na kanyang iningatan, sa pagmamahal na kanyang inialay, sa hustisyang kanyang ipinaglaban, sa pagtatanggol na kanyang isinagawa, sa lahat ng nagdusa, ng nagkasala, ng naghingalo, sa pagtatapos, sa pagtatapos, sa pagtatapos. Si nanay ay nanatili bilang isang alaala, bilang isang huwaran, bilang isang babala, sa lahat na ang hustisya ay laging darating. Sa oras na ito ang higit na kinakailangan. Sa oras na ito ang higit na kinakailangan. Sa oras na yaon. Sa oras na ang lahat ay nagwakas. Sa oras na ang lahat ay nanumbalik. Si nanay ay nanatili sa ating mga katawan, sa ating mga kaluluwa, sa ating mga alaala, sa ating mga panalangin, sa ating mga pagtatanggol, sa ating mga paglaban, sa pagtatapos, sa pagtatapos, sa pagtatapos. Ang hustisya ay naghari at ang katotohanan ay bumabalot sa lahat ng mga nagdusa, ng mga nagkasala, ng mga naglingkod, at nag-alay ng lahat para makamit ang kapayapaan. Sa pagtatapos, sa pagtatapos, sa pagtatapos, lumipas ang mga araw, lumipas ang mga gabi, ngunit ang alaala ni nanay ay nanatili bilang isang katawan, bilang isang kaluluwa, bilang isang pagtatanggol. Sa lahat ng nagdusa, sa oras na ito, sa oras na ang lahat ay tahimik na, sa oras na ang lahat ay payapa na, nakamit na ang hustisya, nakamit na ang katotohanan, at ang lahat ay makakapagsimula na ng isang panibagong buhay, ng isang panibagong bukas, ng isang panibagong pag-asa. Si nanay ay naglalakad na paakyat sa isang lugar na puno ng liwanag, sa isang lugar na puno ng kapayapaan, sa isang lugar na puno ng pagmamahal. Dala ang lahat ng sakit, ng pagtataksil, ng hustisya, ng pagtatanggol, ng pagtatapat. Doon na nagwakas ang kanyang kwento ng isang inang nagmahal, ng isang inang lumaban, ng isang inang nag-alay ng lahat para makamit ang hustisya at kapayapaan. Magpakailanman.